Saints of God, shall we say, praise the Lord? Masaya ba tayo sa gabing ito? So, praise the Lord, no? Na sa gabing ito, muli, na andito na naman tayo in this holy place, mga kapatid, para makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga nanood online, we welcome you in the precious name of Jesus Christ, no? Sa ating mga bisita. Ganon din yung mga kapatiran na andito, no? Sa bahay ng ating mahal na Panginoon. Bagkos na marami po tayong mga obligasyon, no? Marami po tayong mga ginagawa, no? Sa buong mag-araw. Sa bawat pagkakataon, mga kapatid, no? Na ito ay malaking pagpapala sa bawat isa sa atin, no? Binibigyan natin ng time ang ating mahal na Panginoon, no? Sa pakinig ng kanyang mga salita, no? Welcome you and sa Thursday Bible Study, no? Sa gabing ito, let us prepare our hearts, our mind, no? At kailangan din po natin kung mayroon kayong mga notebook, no? Ballpen, Bible, no? Kaya nga, no, mga kapatid, no? Every time na tayo ay pumunta ng Bible study, siyempre hindi mawala talaga yung Bible. No? 'Yon ang ating basihan, mga kapatid, no, sa bawat pag-aaral natin. No, sa gabing ito, no, Saints of God, no, ay ako nagpapasalamat, no, sa bawat isa sa atin, no, sa pagkakataon na ito na muli tayo ay binigyan, no, ng opportunity. No, every time, mga kapatid, sa bawat pagtitipon, no, ito ay opportunity sa bawat isa sa atin. Bakit? Dito po tayo, no, nahuhubog, kumbaga tinuturuan, no, at sa bawat pagkakataon na kung saan ay tayo nag-aral ng salita ng Diyos, no, marami po tayo matutunan. No, kahit sabihin natin paulit-ulit yung mga verses, no, paulit-ulit yung salita ng Diyos, pero marami tayo makukuha na wisdom, mga kapatid, no. Sa ating pag-continue, no, last Thursday, yung ating topic ay about man's accountability, no, to God, no, yung ating pananagutan, no, bilang tao, no, sa ating mahal na Panginoon. Marami po tayo, mga kapatid, no, sa gabing ito, yung obligasyon natin, no, bilang tao ng Diyos, yung ating pananagutan, no, sa lahat ng pagkakataon, no, kung ano man ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Before we continue, mga kapatid, no, sa ating topic na pag-aralan sa gabing ito, let us focus ourselves, no? We connect first our mind to God. Hilingin natin, no, yung pagpapala, no, sa ating mahal na Panginoon sa gabing ito. Samahan niyo ako sa panalangin. Heavenly Father, Lord, sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, we come to you, we humble ourselves, Lord, hallelujah. We are your people, Lord, sa gabing ito, sama-sama kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito upang mag-aral ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito, Lord, na sa pagtitipon na ito, na muli, hallelujah, andito kami sa lugar na kung saan, Panginoon, ay mag-aaral kami ng iyong mga salita. Lord, sa gabing ito, hallelujah, bigyan mo kami ng kaalaman, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, understanding sa bawat salita mo, Lord, hallelujah, na maintindihan namin at ma-apply namin sa aming buhay. I-bless mo, Panginoon, yung bawat tao mo at lahat ng mga nanonood online sa bawat bahay at ang dito din, Panginoon, sa church na andito kami. Hallelujah. I-bless mo ang bawat puso, ang bawat isip namin, Panginoon. Lord, lahat ng kapurian, hallelujah, papasalamat, binabalik namin sa iyong dakilang pangalan. Honor and glory belong to you tonight. In the name of Jesus, shall we say, Amen. So, praise the Lord. Maraming salamat uli, no, sa pagkakataon na ito, no, na i-continuous natin yung ating pinag-aralan, no, last Thursday, no, about man accountability to God. At yung napag-aralan natin nakaraan, tapos na tayo sa we are not our own, we are debtors. Ngayon, mga kapatid, ay sa areas of accountability tayo. Marami ba tayong natutunan nakaraan? Oh, praise the Lord, no? Kailangan natin, mga kapatid, na makinig tayo, no? Bawat isa, no? Focus natin ang ating kaisipan, mga kapatid, sa salita ng ating mahal na Panginoon. So, wait lang, Okay. Areas of accountability, a sincere look
at the word of God will establish the fact that we must give an answer to God for our action in words in this present world. There are several specific areas that we can identify from the scripture, no, for which we should be ready to give an answer. No, ano itong mga areas, mga kapatid, no, na ating pag-aralan sa gabing ito, no, dahil sa gabing ito, mga kapatid, no, na kailangan, no, yung bawat salita ng Diyos, no, yung ating accountability, no, yung pananagutan natin, no, sa bawat ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, no, kung ano yung kasagutan natin, yung answer natin, no, at yung action natin, mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, no, in this present world, mga kapatid, na kailangan, no, na ang sabi dito, no, we can identify from the scripture for which we should be ready to give an answer. Yung una dito, no, our gifts. No, pinagkalooban tayo ng ating mahal na Panginoon ng gifts, mga kapatid, no, kasi bawat isa sa atin, no, alam natin na mayroong ipinagkaloob yung ating mahal na Panginoon. All of us have felt in which we're gifted, no, kung ano man yung mga ipinagkaloob sa atin, no, yun ay kung ano yung nakakabagay, no, sa bawat isa sa atin, no, yung mga pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa mga taga-Roma 12:6, ang sabi dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag, no, prophecy mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating panampalataya, no. Iba-ibang gifts, mga kapatid, no, yung ipinagkaloob, no, ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Nung time, mga kapatid, no, na natanggap natin yung banal na espiritu, ibig sabihin, no, na wag natin sabihin na wala tayong gift na ipinagkaloob, no, na sabi pa nga ni Paul, covet the best, no, kung ano man yung naisin natin na gift, no, para sa atin, no, na ito yung mga 9 gifts of spirit, mga kapatid, no. Una, discerning of the spirit, word of knowledge, word of wisdom, no, ito yung mga revelation gifts, no, the knowing gift. Pang-apat, no, gift of healing, working of miracles, faith, power gift, no, ito yung mga power gift, no, the doing gift. Number 7, the diverse kinds of tongue, no, interpretation of tongues, prophecy, no, yun ang sabi diyan. Inspiration gift, no, ito yung mga inspiration gift, the speaking gifts, mga kapatid, no, na ang sabi sa 1 Corinthians, no, 12:31, no, but covet earnestly the best gift. No, ito yung sabi ni Paul, mga kapatid, no, kung ano man yung naisin natin dito. Pero gayon pa man, no, yung lahat ng mga gifts na ito, mga kapatid, na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, mayroon tayong pannagutan. No, kailangan na be humble ourselves. Kasi lahat na ito, kung ano man meron ka, no, nagpray ka, no, sa may sakit, gumaling, no, yun ay healing, no, gifts of healing, mga kapatid. At kung gumaling man yun, no, yung taong pinalanginan natin, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa atin, mga kapatid, instrumento lamang tayo, no, kung ano ang pinagkaloob sa atin ng mga gifts na ito, ay be humble, no, wag ang kapurihan sa Panginoon, no, yung glory, mga kapatid, no, na maibalik natin sa Diyos ang glory, no, hindi tayo, no, hindi tayo, mga kapatid. Kaya ingat din tayo, no, kung ano man yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos na gifts, mga kapatid, no, na kailangan, no, na humble po tayo. The New Testament lists both spiritual gifts and service gifts, no, that operate in the body of Christ. No, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no, we are one body. No, sa isang body of Christ, mga kapatid, no, nabilong tayo, no, sa katawan ni Kristo. Iba-iba man yung gifts na ipinagkaloob sa atin. Yung spiritual gifts, yun kanina, and service gift, mga kapatid, that operate in the body of Christ. No, iba-iba. No, iba-ibang gifts yung ipinagkaloob sa atin. Some members have the gift of encouragement. No, ito yung pinaka-importante. No, yung gift of encouragement. Kung mayroon po kayo niyan, magaling kayo mag-encourage, no, sa bawat nanghihina. No, yung mga kapatiran natin na kung saan ay medyo lumalamig na, no? Ibig sabihin lumalabnaw na, no, yung kanilang
paglilingkod, no, sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon kang ganitong gift, no, kausapin natin. No? Alam din natin mga kapatid, no, yung bawat isa sa atin, no? Dapat, no, ay hindi mawala to sa atin yung pag-encourage, no, sa bawat isa. No, hindi lang yung sarili natin yung isipin natin. We are one body of Christ, no? Ibig sabihin, may responsibility po tayo. No? May pananagutan tayo, no, sa bawat kapatid natin, no, sa bawat kapatiran. Nakita natin, no, nanghina yung mga nag-backslide, no? Kung talagang malakas ka dito, no, encourage mo sila na manumbalik yung kanilang lakas at manumbalik yung kanilang paglilingkod, no, sa ating mahal na Panginoon. Others are servers, no, paglilingkod. Some are gifted administrators, no, other are mercy givers. No, ito yung iba-ibang gifts na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Na kung saan man tayo dito, kung ano man yung sinasabi nga na field of specialization, na kung saan, no, kung ano yung kung saan po tayo dito magaling, no, kung ano yung pinagkaloob ng Diyos talaga sa iyo, mga kapatid, no, exercise natin talaga na kumbaga dapat, no, na ginagawa natin ito. There are the specific gifts from God and we have responsibility to exercise, no, sabi dito. To exercise them for His glory. Satan attempt to deceive an individual by telling them that he has no gift. This is a lie, mga kapatid, no? Minsan, no, sa ating buhay, no, minsan may mga taong nagsasabi, hindi ako magaling diyan. No, yun sila na lang kasi magaling sila diyan. No, wag natin isipin 'yan. Minsan kasi, mga kapatid, no, na ito yung nagpapahina sa atin. We are a unique people. Nung time na tayo ay tinawag ng Diyos, nung tayo ay ipinanganak, no, sa mundong ito, huwag mo sabihin na walang-wala ka, no, kasi unique tayo sa harapan ng Diyos, no? Sabi pa nga ng Bible na tayo ay nilalang ayon sa imahe ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, bawat isa may kakaiba, no? Katulad niyan si Brother Jennifer, kung ano yung alam niya, hindi ko alam. Meron din ako alam na hindi niya rin alam, no? Kaya kailangan magkaalaman kami. Di ba? I-share natin kung saan ka magaling, kung ano yung gift mo, igamitin mo doon. Yung sa kanya, ganun din, no? Igamitin niya rin. Kasi, mga kapatid, no, kung i-exercise natin ito, no, yung mga gifts na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, no, madali lang mag-grow yung gawain, no, bawat isa sa atin nagpapangsyon, no, yung bawat members ng body of Christ, mga kapatid. No, wag natin i-down yung sarili natin. Kasi tuwang-tuwa yung kalaban natin yan, yung sinasabihan ka, wag, hindi ka magaling diyan. No, minsan ganon. Kumbaga nawawalan ka ng kumpiyansa, no, sa iyong sarili. Nawawalan ka ng confidence. No, wag yan. Wag natin isipin yan, mga kapatid, kasi lahat tayo, no, ay kakaiba. Mayroon nga dyan yumaman pero hindi naman nakapag-aral. No? Grade 1 lang. Marami tayong mababasa niyan. Kahit sa Facebook, no, may mga makikita tayo dyan, yung mga tao talaga na sila ay ano sila, no? Kumbaga kung ano man yung kanilang talent, no, ay doon sila yumaman, no? Ay kasi nagsikap sila, mga kapatid. Ganyan pa man, no, sa bawat isa sa atin. No, wag natin isipin. No, wag tayo magpadala, no, sa bulong ng ating kalaban. No? Bawat isa sa atin, no, i-exercise natin kung ano man yung mga ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kasi, mga kapatid, ay nung tayo ay tinawag ng Diyos, nung tayo ay nakatanggap ng banal na Espiritu, marami yung ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sabi, every member of the body, ito yung church, has abilities that are unique, no, to that individual. The word teaches us that it is unwise to compare ourselves to one another. Yon, ito, nakita nyo? Naintindihan natin ito, mga kapatid, no? Na wag natin i-compare, no? Wag ko i-compare yung sarili kay Brother Jennifer, no? Wag ko i-compare yung sarili ko kay Sister Hersia, no? Kung sino man, na bawat kapatiran, mga kapatid, kasi sabi dito, every individual, no, ay unique, no, na kumbaga kung i-compare mo yung sarili mo, no, sa bawat tao, ay mamaya ay maguguluhan po tayo. No, kumbaga ito yung
dinideceive po tayo ng ating kalaban. No? Kung talagang magaling siya. No? Talagang magaling siya talaga. No? Huwag mo sabihin, ay, bakit ako wala niyan? Kasi may iba. No? May ibinigay yung Diyos sa atin na kakaiba, mga kapatid. No? Huwag na natin, kung parehas kayo, no? Kung parehas kayong magaling, mas okay. No? Pero wag mo siyang Huwag mo sabihin, no? Huwag mo sabihin na gusto mo siyang lampasan. Huwag 'yon, mga kapatid, no? Yun ay mapapunta lang po tayo sa kapamakan, no? Huwag tayo mag-isip ng mga ganong bagay, no? Kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, ay yun lang. Sabi dito, no, sa 1 Corinthians, no, 12:22 hanggang 25, basahin natin. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina ang siya pang ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na palagahan. Yon, mga kapatid, no, nakita nyo minsan, no, sa akala nyo, no, na ay siya ay parang hindi ginagamit, no? Kung baga makikita natin na kumbaga yung tao na yan ay parang hindi sa kilala, pero yun pa pala, no? Minsan kagamit-gamit, no, yung mga taong gano'n, no? Kahit sabihin natin, no, tagalinis ka lang ng church, no, taga-ayos ka ng mga kung anong nagkakalat diyan, pero napakalaking tulong 'yan, no? Ibig sabihin, hindi 'yan sa gawain, no? Hindi 'yan pinakamababa. Kumbaga, napakahalaga yon, yung mga ganong ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung hindi sa maglinis, siyempre, pangit tingnan yung kapaligiran natin na marumi. No? Kahit sino dyan, no? Na sabihin natin, no, na hindi man sa magaling doon sa binigay mo sa kanya, no, na pinagawa mo sa kanya. Pero mayroon talaga siya na kumbaga field of specialization niya, na kung saan sa magaling, mga kapatid. No, huwag natin i-underestimate, no, yung tao. Sa 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga baging sadyang maganda ng inaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. No? Sa 25, upang hindi magkaroon ng pagkabagi-bagi at sa halip ay malasakit sa isa't isa. Na ito, mga kapatid, no, because we are one, no? We are one in the body of Christ, no, na dapat, no, hindi tayo nagkabagi-bagi. Kumbaga nagtutulungan dapat tayo, no, yung bawat isa, na kung saan ay kung ano man yung parte ng bawat katawan, no, bawat kung saan ka, no, na ibig ko sabihin, no, kung saan ka magaling, mga kapatid, doon ka, no. Kung sa sample, no, sa isang katawan, no? May ulo, may kamay, may paa, no? Iba-ibang function, no, ng bawat isa. Yung kamay, siyempre tagahawak, no, yung paa, yung naglalakad, na kung ano man yung parte ng ating mga katawan, mga kapatid, ay napakalaga yon. No? Walang parte ng ating katawan, mga kapatid, na mahina. No? Kung siyempre, kung mahina yung isang parte ng iyong katawan, siyempre dapat maapektuhan yung buong katawan, mga kapatid. Kaya yung sabi dito na dapat hindi nagkabagi-bagi, na kailangan magkaroon ng pagmalasakit, no, sa bawat isa. Tayo, mga kapatid, no, na magtulungan tayo. No, tulungan natin yung bawat isa. No, kahit sabihin natin na kung medyo mahina sa doon, siyempre palakasin natin, no, sa pamagitan, no, ng salita ng ating mahal na Panginoon. Okay. God has made us perfectly for the calling He has for us in His kingdom. Our responsibility is to accept this calling and give of ourselves to it wholeheartedly. Ibig sabihin, buong puso, mga kapatid, no, na a number of truth relating to accountability are outlined in the parable of the talent, no, which Jesus gave us in Matthew 25 verse 14 to 30. No, dito natin makikita, no, mga kapatid, na yung bawat isa sa atin, no, dapat kung ano man yung calling natin, no, kailangan tanggapin natin ito. No, kumbaga, wag natin isawalang bahala. Kasi hindi pwede, no, yung mga taong tinawag ng Diyos ay wala tayong magagawa, no, sa kanyang kaharian. Pagkos, mga kapatid, no, na kung ano man yung calling ng bawat isa, no, kung ano man yung naramdaman natin na
kung saan ministry, no? Kung saan ka ilalagay. Kailangan natin talaga mga kapatid, no, na palaguin. At tanggapin natin. No, hindi lang yung tanggapin, no, kundi tanggapin natin ng buong puso at talagang trabahuin natin, no? Ito, no, sa parable of the talent mga kapatid, no, na kung saan, no, ay ang kanyang Panginoon ay umalis at tinawag niya yung kanyang mga alipin na kung saan ay binigyan niya, no, ng talent. Ang talent na ito mga kapatid ay depende, no, sa kakayanan ng kanyang binigyan. No, yung isa dito binigyan niya ng talent at ang isa ay binigyan niya ng 2 talent, no, ang isa ay 1 talent. No, hindi naman natin dito masasabi, no, mga kapatid, na iba-iba man yung talent na ipinagkaloob sa kanila, no? Pero yung pinag-uusapan dito, kung ano yung natanggap mo, no? Yun ang binigay sa kanila ng kanilang Panginoon mga kapatid, no? At nung umalis yung kanilang Panginoon ay siyempre may tiwala, no? Siyempre hindi naman tayo pagbigyan ng kung ano man ang ipinagkaloob sa atin na hindi natin kaya, no? Ibig sabihin ay yung nagbigay sa iyo ay may tiwala, no? Yun ang pinaka-importante, no, sa bawat isa sa atin. No, kung pinagkalooban tayo na kung ano man na mga gifts na ito mga kapatid, ibig sabihin, no, na ipinagkaloob sa iyo yan, na dapat natin ito ingatan, no? We are dapat, no, pangalagaan natin, no? Hindi natin ito isawalang bahala, no? At pagkalipas, no, ng mahabang panahon na kung saan ang kanilang Panginoon ay bumalik. Na ito na ngayon, yung pagkakataon mga kapatid na magre-report na sila, no, sa kanilang Panginoon at sila ay tinawag at ang binigyan ng 5 talent ay nag-report siya, no? Ay sinabi niya na ito ang aking binigay mo sa akin, Panginoon, at ito ay nagdoble, naging 10. At ang pangalawa, ganun din, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, no, thy good and faithful servant, no, na mabuti ang kanyang ginawa. Ganun din, no, sa pangalawang alipin mga kapatid, no, ang pinagbigyan ng 2, naging 4. No, ibig sabihin ay dinoble, nadoble pa. At yung binigyan ng isa ay ito yung pinakamalungkot mga kapatid, no, ay kanyang itinago, no, nagukay siya at kanyang inilibing doon, no, hindi niya man lang ginamit. No, kung sa atin mga kapatid, no, bawat isa sa atin, no, dito makikita natin, hindi naman sa nalugi. No? Ibig sabihin, andyan pa rin naman. Kumplito pa rin naman. Pero hindi po yun, no, yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito na kung anong pinagkaloob sa atin, kung ano man ang pinagkaloob sa kanila, no, kailangan na maging mabunga. No? Hindi yung ganun pa rin. No? Sa atin mga kapatid, ayaw ng Diyos yun, yung patamad-tamad. No? Dito, yung message na ito mga kapatid, no, sa bawat isa sa atin na kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos, no, sa kanyang pagbalik ay dapat ay huwag tayo maging makasarili. No, ibig sabihin ito yung binigyan ng 1 talent ay makasarili siya. No, bakit hindi niya, kumbaga sabi ng kanyang Panginoon, dapat ibinigay na lang sa iba. Baka dumoble pa, no? At nasayang lang, no, ang pinagkaloob sa kanya na talent na ito, no? Dito ay pinag-usapan dito, no, na ang sabi dito ay sa Bible mga kapatid, ito ay currency, no, monetary, no? Ibig sabihin dapat ay pinalago, no? Kasi kung hindi mo pinalago, sayang. No, bawat isa sa atin, no, sa gabing ito ay pinagkalooban ng Diyos na kung anumang talent mga kapatid, no, hindi lang sa talent, no, kung anuman mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, mas lalo na yung buhay natin. No, yung buhay natin mga kapatid, napakalaga, no, sa harapan ng Diyos. No, kailangan natin, no, yung mga bagay na natanggap natin galing sa Panginoon, no, wag lang natin ito itago. No, kasi kung gagamitin natin ito, no, ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, maraming mabiyayaan. No, mas lalo na sa salvation na ipinagkaloob sa atin. Kaya mga kapatid, no, na malapit na yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. Sa pagdating kaya ng ating mahal na Panginoon, ano kaya yung ating mai-report? No? Ano kaya yung ating masasabi, no, sa ating mahal na Panginoon? Pag tayo ay tinanong, no, sa mga bagay na ito, na kung ano man yung ipinagkaloob sa atin, no, ng mga biyaya. No, kasi blessing ito eh.
yung mga bagay na kung ano man meron tayo, no, sa harapan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no, ay may tiwala sa atin, no, sa lahat ng mga ipinagkaloob niya. What a greater treasure we have been entrusted with, the message of death and burial and resurrection of Jesus Christ, in the saving power of the message is a glorious truth beyond comparison. Ito, mga kapatid, no, na ito yung death, burial, and resurrection, mga kapatid, ng ating mahal na Panginoon, no, na kailangan, no, wag natin ito isawalang bahala, no, na ito yung good news, mga kapatid, no, sa bawat isa sa atin, na dapat natin, no, isawalang bahala, wag natin isawalang bahala, no, yung death, burial, and resurrection, mga kapatid, no, ng ating mahal na Panginoon. Kasi katulad din, no, sa ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, na kailangan magganap din, no, sa ating buhay, no, na kailangan din natin, no, the eternal future of men's soul, the hope of all ages, depend on the proclamation of the gospel. And this priceless gospel has been placed in our care. No, ito, mga kapatid, no, yung gospel, no, na kung saan ay ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, yung good news, no? Ano bang gospel, no? Ito yung magandang balita, no? Yung kamatayan ng ating mahal na Panginoon at ang paglibing at pagkabuhay na maguli, no, mga kapatid, na ito yung good news po sa bawat tao, na kung saan ay kailangan natin, no, lagay talaga sa ating isipan na ito yung ating pag-asa, no, sa lahat, no, ng mga tao, mga kapatid, no, na wag natin ito isawalang bahala, na kumbaga yung gospel, mga kapatid, no, na ma-share natin, no, sa bawat tao, na hindi lamang, no, na napakinggan natin, na hindi lamang na naganap, no, sa ating buhay. Bagkus ay ito yung sinasabi na our responsibility involved give our finances, no, to the cause of world mission, supporting missionaries with our intercessory prayers and encouraging and uplifting those who are carrying the gospel around the world, no. Ito, mga kapatid, no, yung mga taong ginagamit, no, ng ating mahal na Panginoon, kung saan ay dala-dala nila, no, yung salita ng ating mahal na Panginoon, which is yung gospel, no. Kumbaga ay dapat mayroon din tayong maitulong, no. Hindi lang yung nagkaroon lang tayo ng kaalaman, mga kapatid, no, kundi yung mga finances natin, no, tulungan natin, na yung mga world mission, na ito ngayon yung ginagawa natin, na kung saan yung ating mahal na pastor, no, ito yung kanyang ginagawa, no, papunta sa ibang bansa, na kung saan dapat tayo, mga kapatid, yung prayer natin, no, napaka-importante din yan, no, sa mga taong nagdadala, no, ng gospel, no, sa bawat kaluluwa, na tayo na mayroon din naman, no, mga finances, no, ibig sabihin, hindi naman yan sila basta-basta lang ng punta doon, no, sa lugar na kung saan ay walang budget, no? Kung tayo din naman ay mayroon, no, wag tayong ibig sabihin ay i-share natin, no, yung mga bagay na makakatulong sa kanila, mga kapatid, no, na sa pagdala nila, no, ng mabuting balita, no, sa bawat tao ay makakontribute lamang tayo, no, sa mga financial, no, na pangailangan. We must actively share the good news of salvation with those we come in contact with on a daily basis, no. Tayo din, no, mga kapatid, no, ay makakatulong din tayo, no, sa mga pang-araw-araw natin na pamumuhay, na kung sino man yung tao, no, yung ating nakasalamuha, no, mga kasama natin sa ating trabaho, no, yung mga katabi natin sa jeep, na kung saan man, no, na talagang i-share natin, no, na dala-dala natin yung gospel, mga kapatid, na ma-share natin sa kanila, no, na wag natin ito hayaan, no, na hindi ma-share sa bawat tao. No, our lifestyle, our conduct, and our demeanor should all reflect the power of the gospel in our lives, mga kapatid, no, na sa atin, no, na lifestyle natin, no, everyday, yung buhay natin, na kung ano man yung mga ginagawa natin, no, makikita yun, no, yung attitude natin, no, kung paano natin ito dalhin, no, yung kung paano natin in-apply, no, sa ating buhay. Gospel, no, power of gospel, na kung saan di naman pwede nagsi-share tayo ng gospel and then hindi rin naman makikita, no, sa ating buhay, no. Kumbaga napaka-importante,
na yung characteristic natin bilang tao ng Diyos, no, yung attitude natin na kung paano natin mga kapatid no ipinakita no sa ating pamumuhay. The child of God has the challenge of demonstrating to the world that the new birth can do in a life, mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, no, ito ay isang challenge, no, lahat tayo mga anak ng Diyos na hindi natin isa walang bahala, no, na tayo ay ipinanganak muli, no, ibig sabihin ay andito na po tayo, no, sa panibagong buhay na kung saan ay naganap sa ating buhay, no, yung gospel na kung saan ay tayo ay binigyan ng Diyos, no, ng pagkakataon na tayo ay naligtas, no, ginanap natin, no, yung burial, no, kanina, yung death, burial, and resurrection na naganap sa ating buhay, no, ibig sabihin mga kapatid, no, yung Acts 2:38, no, naganap sa ating buhay, no, na kumbaga, no, sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon ay kailangan din natin dapat, no, mamatay sa kasalanan, no, spiritually. At kailangan din natin, no, mahugasan, no, sa kamatayan yon sa pamagitan ng pagrepent natin ng anumang mga kasalanan natin na gawa sa ating mahal na Panginoon. And then, yun, yung burial, mga kapatid, no, na ilibing na natin yung lumang pagkatao natin. Now, ibig sabihin, ay nung inilibing na tayo, ay sa pamagitan ng tubig, no, at pag-aho natin, ay naiwan na doon, no, yung lumang pagkatao natin. Tayo ay bagong buhay, no, sa harapan ng Diyos. At tayo ay nilinis na, no, ng dugo ng ating mahal na Panginoon. So dapat, no, ay namumuhay na tayo, no, na ayon sa kagustuhan ng Diyos, namuhay tayo na mayroong kabanalan, mga kapatid, no, na dapat makikita, no, sa atin na talaga totoo tayong anak ng Diyos, na totoong Kristiyano tayo. Bakit? Nakikita, no, sa ating buhay, no, hindi lang yung sa salita, na talagang pagka sinabing Kristiyano ka, no, talagang totally 100%, no, sa lahat, sa pananalita natin, sa ginagawa natin, no, sa kilos natin, no, sa pananamit natin. No, dapat makikita 'yon, mga kapatid, no, sa bawat isa sa atin. Sabi dito, no, sa mga taga Galatia 5:22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. 'Yon. Nung tayo, mga kapatid, no, na natanggap natin yung banal na Espiritu, ibig sabihin, ang sabi dito bunga, hindi naman sinabi diyan fruits, ibig sabihin fruit, ibig sabihin lahat na yan, package na yan, na natanggap natin, no, sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. No, dapat makita to, no, sa bawat isa sa atin. Excuse me. So lahat na ito, mga kapatid, no, yung lahat ng mga katangiang ito, no, ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon na dapat, no, makikita sa ating buhay. Sa 23, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito, no? At makita natin dito, no, kung isa-isahin natin, mga kapatid. Una, yung pag-ibig. Bakit nauna yung pag-ibig? Kasi ito yung pinaka-importante, no? Dahil tayo, no, mga kapatid, no, ito yung pag-ibig na kung saan ay yung pag-ibig ng Diyos. Huwag niyo muna isipin yung mga ibang pag-ibig dyan. Yung pag-ibig ito, mga kapatid, no, sa kapwa natin, na kumbaga, ito yung pinaka-importante. Na kung may pag-ibig ka sa iyong kapwa, no, siyempre, tutulungan mo talaga siya. No? Hindi mo siya gawa ng anumang kasamaan. Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, no, kabaitan, no, kailangan, no, na minsan may naririnig ako na Kristiyano na, pero mas mabait pa yung hindi Kristiyano. No, kailangan talaga mabait tayo. No, hindi natin isa walang bahala ito, no? Dapat mabuti, no, yung anak ng Diyos. Katapatan, no? Kailangan 'yan. Na talagang dapat tapat po, no, yung bawat isa sa atin. Na kainahunan, kailangan na may nahon po tayo. Hindi mainitin yung ulo. No, kailangan may pagpipigil, no, 'yon sa sarili. No, kailangan ito, lahat na ito, mga kapatid, no, dapat kumbaga nakikita yan sa ating sarili. No? Magpipigil tayo sa ating sarili, yung parang galit na galit ka na. No? Pero gayon pa man, mga kapatid, no, ay ito yung salita ng ating mahal na Panginoon, no, na kailangan talaga, no, na maganap, no, sa ating buhay. No? Kasi nung dati, no, nang wala pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, no, na
madali tayo magalitin, no? Kumbaga palaaway tayo. Pero nung sa Panginoon na tayo, ibig sabihin yung banal na espiritu, ito yung nag-guide sa atin, no? Na maganap yan talaga sa ating buhay, no? Magtuturo sa atin, no? Sabi nga no ng salita ng ating mahal na Panginoon sa Acts 1:8, no? After that the Holy Ghost, no, come upon you, no? Ibig sabihin, you receive power, no? After that the Holy Ghost come upon us, no, mga kapatid. No, ito yung power, mga kapatid, na kung saan ay ma-overcome natin, no, yung mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos ay magiging mabuti, no? At naasahang mamunga ang isang malusog na puno ng prutas, no? Sa parehong paraan, ang Kristiyano ay dapat magbunga ng bunga ng Espiritu. Kailangan nating magbigay ng sagot tungkol sa kung pinahintulutan natin o hindi ang Espiritu na gumana sa ating buhay upang bumuo ng mga katingiang ito, mga kapatid, no, na dapat mamunga talaga, no, ang fruit of the Spirit, no, sa atin, sa bawat isa sa atin, na hindi pwede talaga, no, na hindi magbunga, hallelujah, ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kasi mga tao tayo ng Diyos na kailangan natin ito, hindi natin isa walang bahala, no, magampanan natin ng maayos, mga kapatid, no, na hindi pwedeng hindi, no, kasi yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid, na mag-grow yung bawat isa sa atin, na magkaroon talaga ng bunga. At ang kasunod dito, our families, no? Ibig sabihin, yung pananagutan natin, no? Yung sa bawat family natin, no? Tayo, mga kapatid, no, bawat isa naman sa atin ay mayroong family, no? Ganon kaimportante, no, yung family, no, sa bawat isa sa atin, no? One of the very first command that God gave to His creation, man concerned, family obligation. Na ito naman, no, dito naman tayo sa areas of accountability na kung saan ay our families, no, ibig sabihin ay kung paano natin magagampanan, no, yung bawat katungkulan natin bilang isang membro ng family, no. Siyempre sa mga may mga asawa, no, dito, no, ang sabi sa Genesis 2:24, ito ang ilan. Kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So mga kapatid, no, na tayo na mga ladies and men, na kung saan ay sa ating pagsasama, no, sa mga mag-asawa, na kung saan ay ito yung salita ng Diyos talaga, no, na pagka kayo nag-asawa, siyempre magbukod talaga, no? Naging isang katawan na po tayo, no? Ibig sabihin ay may responsibilidad, no, yung bawat isa, na kung saan ay magagampanan niya na maayos yung kanyang family. The family unit of husband, wife, and children, no? Ito yung member of the family, siyempre husband and wife and children. Husband divinely ordained by God. This is not merely a cultural curiosity or a stage in man involving enlightenment from the dawn of humanity existing upon this earth. The institution of the family has been the basic building block of society, no? At dito tayo nag-umpisa, no, sa family. Na kumbaga sa family, mga kapatid, no, doon tayo simula na nagbulat, no? Kumbaga doon tayo tinuturuan, no, ng ating mga magulang, no, ng mga magagandang asal, no? Kasi bawat isa sa atin, no, may responsibility, no, bilang mag-asawa, na kung saan ay responsibilidad ng mga magulang na maturuan yung mga anak, no, at mabigyan ng kanilang mga pangailangan, no, kung ano man, no, pagkain, pananamit, mabigyan, no, ng magandang asal, mga kapatid. Yun ang pinaka-importante, no, bilang sa atin, no, na mga nasa Panginoon, no. Wag natin isa walang bahala, no, yung family, mga kapatid, no, na kung saan ay dapat, no, yung buhay natin bilang mag-family, siyempre center of God yan. Kasi kung sentro tayo, no, sa ating mahal na Panginoon, maiwasan na yung mga bagay na makakasira, no, sa pagsasama.
This is a God always intended it. God gave definite direction, no, to the nation of Israel that He would teach the commandment of the Lord in their homes. No? At ito mga kapatid, no, yung bansang Israel na kung saan talaga stricto, no, sila, no, sa kanilang pagbuo ng kanilang family. At talaga tinuturuan talaga nila yung bata. No? Talagang hindi pwede, no, na hindi nila maturuan, no, habang lumalaki yung bata na maituro talaga sa kanila na mayroong nag-iisang Diyos na dapat lamang nila nakilalanin. No, yun ang nilalagay, no, sa isip ng bata, no, hanggang sa kanyang paglaki. They were to teach their children consistently and repeatedly. No? Ibig sabihin, tuloy-tuloy. No? Yung pagtuturo na hindi dapat na tinuruan mo lang ngayon. And then, kinabukasan, hindi na. No? Ganon, no? Tayo na mga magulang. No? Na kung gusto natin, yung ating mga anak ay lumaki na maging maayos. No? Lumaki na maging mabuting mga bata. No? Huwag natin silang hayaan. Na kumbaga, paulit-ulit lang, no? Sa mga bata dyan na kumbaga, parang na-immune na, no, sa mga lagi na lang sinasabi sa kanila. Pero dapat huwag ano, no, mga young people, no, dapat kung lagi kayong sinasabihan, dapat ay magpasalamat kayo, no, kasi kumbaga ay ginagabayan kayo, no, sa buhay na maging maayos. They were also directed to make spiritual or servants, no, that's such as the Passover, a family affairs. No? We have a responsibility to dedicate our homes to God and see to it that a godly atmosphere and spiritual instruction are always prevalent there. No? Sabi dito sa mga awit 127 verse 3. No, halo yun, Tagalog-English. Sa 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak ang ganito mga supling. Pagpapalang meron galak, no, mga kapatid, no, yung mga anak natin ay ipinagkaloob yan ng Diyos, no. Yan ay blessing, no, sa bawat family, no, na mayroong anak, mga kapatid. Children are direct gift, no, from God, and we are responsible to God for the teaching that they are received and the example that they are shown, mga kapatid, no, na responsibilidad, no, ng mga magulang. Talaga na tuturuan yung kanilang mga anak. No? Yung pangit naman yon na anak mo pero iba pa yung mga yung nagdidisiplina. No? Nagsisimula talaga sa bahay na kung saan ay yung anak natin mapunta sa iba ay talagang disiplinado. No? Sabi dito, no, sa mga Kawikaan 22 verse 6. Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ito mga kapatid, no, na dapat, no, ay turuan natin yung mga anak natin, no, ng mga godly words, mga kapatid, no, ng mga salita talaga, no, ng ating mahal na Panginoon at talagang turuan natin sila na makakabuti. No, pasalamat tayo, no, lahat na mga believers dito, no, yung mga magulang na may mga anak na in-enroll doon sa Sunday School, mga kapatid. Napakalaking tulong yon na yung mga bata ay nakaka-attend ng Sunday School na kung saan sila ay matuturuan, no, na dapat, no, yung mga magulang suportahan po natin, no, yung mga anak natin, no, tulungan natin yung Sunday School, no, talagang responsibility pa rin, no, ng ating mga magulang na kung saan sila ay may anak, no, sa Sunday School. Andyan pa rin, no, sa kanila yung final, no, na pagtuturo sa mga bata. No, sa Sunday School dinadagdagan lang yung kaalaman ng mga bata, no, ginagabayan lang sila upang sa kanilang paglaki, no, maturuan sila ng salita ng Diyos. Pero andyan pa rin, no, sa atin, mga magulang, yung final na pagtuturo na talagang araw-araw kasi natin nakakasama yung ating mga anak. No, sa Sunday School, every Sunday lang yan. No, kumbaga, dapat, no, tayo mga magulang, no, wag natin isawalang bala. No, turuan natin ng maayos yung ating mga anak. No, kasi sa kanilang paglaki, hindi nila yan makakalimutan. No, kung anong tinuro mo na kabutihan, ay talagang mailalagay nila yan sa kanilang isip, no, at sa kanilang puso. At yon, no, nagabayan natin, no, bilang mga magulang yung ating mga anak. Next, no, our material possession. Dito naman tayo, no, sa material possession. Ito yung last na areas of accountability, no, na mga kapatid, no, na napaka-importante ito, no, yung material possession, no, kung ano man yung meron tayo. Ito yung mga pagmamay-ari
No? Ibig sabihin, kung anong meron ka, no, kung mayaman ka man, kung ano man yung mga bagay, no, na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, a large portion of our study of stewardship has involved the management of tangible materials possession. You cannot separate stewardship from accountability. Yun mga kapatid, no, na hindi pwede ma-separate yan. Dahil kung ano man yung ating pinangangalagaan, kung ano man ipinagkaloob sa atin, siyempre may panagutan tayo doon mga kapatid, no, na wag natin isawalang bahala yung mga bagay, no, na kung ano man meron tayo. We are charged to be good steward of the material blessing that God has gave to us, and will be required to give an account of our stewardship. The Bible contains many stern warning about the danger of covetousness. Ibig sabihin yung greedy, ibig sabihin yung kasakiman. No? Dapat wag tayo, no, maging sakim sa mga bagay na anumang meron tayo. Kung ano man yung ipinagkaloob sa atin, no, kung ano man yung ating nakamtan, no, sense of God, kung ano man meron ka, ay ito ay galing to sa ating mahal na Panginoon. Blessing ito. Na kumbaga, hindi ito galing, no, sa ating sariling kakayanan. Kumbaga, kung hindi allow ng Diyos na pagpalain tayo, ay walang magagawa tayo mga kapatid. No? Yung mga bagay na kung ano meron tayo, no, wag natin ipagdamot yan. One case to avoiding this pitfall is to constantly, no, remember, no, na kung hindi tayo mahulog mga kapatid, no, sa anumang patibong, na remember that it is our Heavenly Father who gave to us all that we have. Earthly blessings are not just for our comfort and consumption, but that we might be blessing to others and to the work of God. Yon mga kapatid, no, na kung ano man yung mga bagay, no, nakamtan natin, no, may magandang trabaho ka, nagkaroon ka ng sweldo, no, malaki yung sweldo mo. No, hindi dapat ito, no, sa comfort lang natin. No, kumbaga dapat kung ano yung blessing, no, natatanggap natin. Yung kalooban ng ating mahal na Panginoon mga kapatid na ma-share natin yung blessing, no, sa bawat kapatiran, no, sa bawat tao. No, dapat marunong tayong tumulong. No? Sino ba yung mayroon diyan? Sino ba may mga malaking blessing diyan? Kailangan itulong talaga natin mga kapatid, no, kasi diyan lang, no, yung cycle ng blessing mga kapatid, kung saan na-bless tayo ay tutulong tayo. Ibibless ka, tutulong ka. Kasi kung hindi ka natutulong, hindi ka na ibibless. No? Kaya mapuputol yon. Kaya yun ang cycle, no, ng blessing at giving mga kapatid. No? Dapat na tuloy-tuloy lang, no, na pagka may blessing ka, tulong mo. The correct scriptural attitude will help us measure not how much we are able to accumulate, but how much we are able to contribute. No, yon mga kapatid, no, na hindi yon, na kung ano man yung natanggap natin, kung ano man meron ka, no. Kumbaga dito mga kapatid, no, sinusukat, no, kung paano ka nag-contribute, no, sa kung ano man yung dumating, no, na mga pagpapala sa ating buhay. Sa Lucas, no, 12:16 hanggang 21, ang sabi dito sa 16, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Ito mga kapatid, no, yung parable of the rich man, no? Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. No, dami sang pag-ani mga kapatid. Alam ko na ipagiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Sabi sa sunod na verse, no? Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami kang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka lamang in uminom at magpakasarap sa buhay. Grabe. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga ilalaan mo para sa iyong sarili? Sa 21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit duka naman sa paningin ng Diyos. Yan, no? Clear yung salita ng ating mahal na Panginoon. Yun mga kapatid, no, na ito, no, yung isang mayaman, yung pinoproblema niya, no, yung kanyang ani na wala na sa mapaglalagyan
no? Kaya magpapatayo sa ulit, no, ng mas malaki pa para doon niya ilalagay yung kanyang ani, yung kanyang kayamanan. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hangal, bakit? No? Yung kayamanan na yun, mga kapatid, na kung ano man meron siya, ay hindi naman niya madadala yun no? Sa buhay na walang hanggan. May katapusan yan. No? Hindi natin yan madadala, no, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Bagkos, no, ay ano ba yung kalagahan, no, nakamtan mo, no, yung kasaganaan sa buhay. Pero mga kapatid, no, na wala rin naman saysay ang iyong buhay, no, sa ating mahal na Panginoon. No, sabi pa nga sa Mark 16:15, and he said unto them, sabi pa nga sapagkat, sabi sa Mark 8, no, 36, sapagkat ano ang makipakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. No, ito yung clear, mga kapatid, no, na salita ng ating mahal na Panginoon, yung verse na ito, no, na magpapatunay sa atin na ano yung mapakinabang, no, ng anumang kayamanan na ito, pero yung buhay natin wala sa Panginoon, no, wala ka naman sa Panginoon. Please din naman, no, yung mayaman ka nga, no, pero wala ka naman sa Panginoon. Kasi iba naman yung iska, no, kaysa sa kaligtasan. No, maraming mga tao mayaman pero wala sa Panginoon. Pero hindi natin masasabi, no, na kasi sila ay minsan kumpiyansa sila, no, sa kanilang buhay. Nakala nila na pag mayaman na sila ay ligtas na. Pero hindi 'yon, mga kapatid, no. Iba yung pinagpala ka, no, iba yung ginanap mo, yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kasi yung mga pagpapala, no, anuman yung mga natanggap natin, yun ay mawawala lamang yan, no, sa atin, mga kapatid, no? Pero yung buhay, no, na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, yung pinaka-importante na mailalaan natin, no, sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, no, sa Santiago, no, sa James 2:15 to 16. Halimbawa, may isang kapatid na walang masuot at walang makain. Kung sasabihin nyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidulot sa kanya? Yaon? Yan, mga kapatid, no, na kung mayroon lamang tayo, no, bigyan natin. Kung sino man yung nangailangan. No, hindi naman pwede na o sige, yun minsan, no, may mga kumakatok sa ating pintuan, humingi ng tulong. No? Kung mayroon ka, bigyan mo. Kasi ito yung kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. No? Minsan, no, sa ating buhay, maging wise din naman tayo. No? Hindi naman lagi, no, na humingi sila ng tulong. Siyempre, tuturuan din natin sila. No? Kung paano din sila sumikap, no? Kung paano din sila magkaroon, no? Maghanap buhay para magkaroon din sila. Pero ano ba naman yung kapakinabangan, no, kung talagang tinuturuan mo sila pero hindi mo naman sila tinutulungan? No, tulungan mo muna sila, no, bago turuan, kasi mga kapatid, no, ganoon ka-importante, no, sa bawat isa sa atin, no, yung parable, no, na nabasa natin kanina, no, na mayaman ka nga pero hindi ka naman tumutulong. Useless din naman, no? Kasi aanin mo naman yung yaman mo na ikaw lang naman, na kumbaga madamot ka, sakim ka, no? Ikaw lang ang nagkakaroon ng ganyan. Christian who shared the heartbeat of Jesus Christ for a needy world cannot become self-centered and ignore the window of opportunity that has been given to them. We must faithfully support the expansion of the kingdom of God. No? We will be called to give account of our material possession. No? Ito, no, mga kapatid, no, na tayo, no, kung mayroon lamang tayo, no, ay huwag tayo maging madamot, no? Ibigay natin, magbigay tayo. Kasi yung mga binibigay natin, no, katulad dito sa church, na yung mga tithes and offering natin, ito ay napakalaking tulong, no, sa expansion ng karian ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no, na para lumago pa, para dumami pa, no, para ma-expand pa yung karian ng Diyos, na bawat isa sa atin, no? Huwag natin isa walang bala yung pagtulong, kasi marami pa, no, yung mga kaluluwa na dapat abutin, no, ng salita ng ating mahal na Panginoon, at expand pa, no, yung karian, hindi lang dito sa Batasan, no, kundi sa buong lugar, mga kapatid, no, hindi lang dito sa Philippines, kundi
sa buong bansa. No? Kasi yun ang utos sa atin, no, na i-share yung gospel, no, sa buong sanlibutan, sa lahat ng nilalang ng ngailangan ng kaligtasan. It is very easy to get distracted, no, from the eternal perspective in life only for the present, but this is tragic mistake. No? One day we will all be called to give an answer to God. The way we have conducted ourselves this life, a constant awareness of the truth will keep us on the right track. No, sabi dito na sa Lucas 12:38, mapalad sila kung maratnan silang handa, no, pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw. A great burst enthusiasm and good intention normally follow our initial salvation experience, but we are not careful. No? The cares of this life had a way of distracting us and dampening ourselves. A close personal relationship with the Lord will help us to keep the fervor alive in our Christian walk, mga kapatid, no? Na dito, no, na sa ating nabasa na wag natin isawalang bahala, no, yung ating paglilingkod, no, sa ating mahal na Panginoon, no, habang tayo, mga kapatid, no, nag-aantay sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, dapat, no, na magkampanan natin, no, yung mga responsibility natin bilang mga lingkod ng Diyos, no, na yung mga ginagawa natin araw-araw, no, na dapat, no, na tayo ay kagamit-gamit. Na kumbaga, no, sa pagdating ng Diyos ay maratnan niya tayo, no, na mayroong mga ginagawa, no, at may mai-report tayo, no, sa ating mahal na Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, no, na kumbaga sa atin, no, ang ating mga pinag-aralan, no, katulad ng sa parable, no, o watchful servant, mga kapatid, na kung saan ay dito, no, pinapakita, no, na kung saan ay sa kanilang pag-antay, no, sa pag-alis ng kanilang Panginoon, no, na iniwanan sila. Kumbaga dito, no, kikita natin, no, dapat na hindi sila hindi nila isawalang bahala, no, yung kanilang pagbabantay, na kung pagdating ng kanilang Panginoon, na maratnan po sila, no, na may mga ginagawa, no, nagising. Na kumbaga, kung ikaw ay isang security guard, no, madatnan ka ng iyong amo kaya na tulog ka. Matutuwa kaya yung amo mo. No, ganon din, no, sa ating buhay, mga kapatid, no, na tayo na mga lingkod ng Diyos, no, dapat hindi tayo patulog-tulog. No, na sa ating pagbabantay, no, dapat maging handa po tayo, no, sa bawat pagkakataon. Na wag natin, no, isawalang bahala, no, yung lahat ng mga ginagawa natin. Na kumbaga, mga kapatid, no, na ang mga ginagawa natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon, na kung ano tayo sa kanyang pagdating, ay doon po tayo, no, i-judge ng Panginoon. Kung madatnan tayo na walang ginagawa, so may kaparusahan. Siyempre sa mga taong maratnan, no, na kumbaga ginagawa nila yung kalooban ng kanilang Panginoon, ang mangyayari, mga kapatid, no, na talagang may rewards na matatanggap sila. Ganon din sa atin. No, yung ipinangako sa atin ng ating mahal na Panginoon, which is yung buhay na walang hanggan, no? At kung pabayaan natin 'yan, no, kung hindi tayo patamad-tamad tayo, no, maging sayang ito, mga kapatid. Ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, which is yung buhay na walang hanggan, hindi pa nagtapos 'yan. Sa pagdating ng ating Panginoon, kung sino ka sa kanyang pagdating, kung ano yung ginagawa mo, yun, ay doon tayo, mga kapatid, no, husgahan ng ating mahal na Panginoon. Habang, no, sa panahon natin ngayon, na kung saan tayo ay naglilingkod, no, sa ating mahal na Panginoon, no, wag natin isawalang bahala, no, yung mga bagay na kung saan po tayo, hallelujah, ay naglilingkod, no, dapat 100% na paglilingkod. No, kailangan mapaganda tayo, maging wise tayo, no, kasi everyday, mga kapatid, iba ang laban na ating nilalaban. Na sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ano ka sa pagdating ng ating mahal na Panginoon?
Kaya sa gabing ito, no, sa ating pagtitipo na ito, no, napakalaking tulong ito na kung saan ay tayo, no, ay binibigyan ng kaalaman. No, tayo ay manatili, no, sa ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Na kumbaga, wag na natin, no, wag na natin tayo mag-isip, no, ano pang mga bagay, no, na mapupunta lamang tayo sa kapamakan. No, sa ating pagtatapos, tuloy ko muna itong pagbasa. The day of reckoning will come for every one of us. We will be called to give an account of the deeds, no, done in this life. No? Our stewardship of our gifts, the gospel, our families, in our material position will be examined. Through patient commitment to continued faithfulness, we will be able on the day to give a good report. The wonderful news is that the grace of God will enable to us to excel far beyond our own human abilities. Mga kapatid, no? By the help and goodness of our Lord, we will be able to stand before Him in here. No? Gayon pa man, no, sa atin, sa bawat isa sa atin, no, manatili tayo. We stand, no, to serve the Lord. Na sa pagdating ng Diyos, mga kapatid, masasabi niya ito sa atin. Well done, thou good and faithful servant. Tayo ba yon? Yon ang katanungan. Na sa pagdating ng Diyos, mga kapatid, no, na masabihan tayo ng ganito, napakasarap sa pakiramdam. No, huwag natin isipin, no? Kung nahihirapan man tayo sa panahon ngayon, marami man tayong mga problema, no? Marami man tayong mga bagay na kung saan nagpapahina sa atin. Tingnan lamang natin yung pangako ng ating mahal na Panginoon. No? Tingnan natin yung sasabihin ng ating mahal na Panginoon na masasabi niya ba na faithful po tayo na sa kanyang pagdating. No, sa kanyang pagdating, mga kapatid, no, napakasarap pakinggan. No, na masasabi niya, wow, Brother Jennifer, well done, thou good, no, and faithful servant. No, sa lahat sa atin, no, na andito sa gabing ito. Hallelujah. Ilagay natin sa ating isipan na yung pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Yung pagdating ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na maratnan niya tayo na hindi tayo patamad-tamad. Maratnan niya tayo na gumagawa ng kanyang kalooban na lahat po tayo na huwag natin hayaan. No? Yung bawat isa, tulungan natin. Hallelujah. Na hindi lang yung isipin natin yung ating sarili. Pagdating ng Diyos, okay, ligtas naman ako. Paano yung mga kapatid natin? Paano yung mga hindi pa ligtas? No? Yung mga unbeliever. Yun dapat yung isipin natin, mga kapatid. No? Huwag tayong maging sakim, no? Na kung ano man meron tayo, no? Kung ano man yung ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, yun ay blessing na kailangan din natin maibalik. No? Kailangan din natin maitulong sa bawat tao, no? Para sila din, no, mabiyayaan, no, ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. So sa gabing ito, may invite you to stand at we focus ourselves to our Lord Jesus na magpapasalamat tayo, no, sa kalaman na inilagay ng Diyos sa atin, no, sa mga biyaya na kung ano man meron tayo. Huwag natin isipin, mga kapatid, na walang-wala tayo sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay unique sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay biniyayaan ng Diyos ng anumang mga bagay, hallelujah, na makakatulong sa atin. Kaya ang sabi, mga kapatid, na kung ano man meron tayo, palaguin natin. Para pagdating ng ating mahal na Panginoon, may ipakita tayo, mga kapatid. Mayroon tayong sasabihin sa ating mahal na Panginoon. Panginoon, hallelujah, ang ipinagkaloob mo sa akin, andito, ay lumago na.